Pwede bang magpakasal kung yung passport ninyo is married ang nakalagay? Hindi naman actually nakalagay na married ka sa passport. Ang nakalagay dyan ay kung napalitan na yung apelyido nyo. Tama ba ako? So, ang tanong nila, makakapagpakasal pa ba ako? Gusto nyo ako maging masyadong honest or gusto nyo akong magsinungaling? Pag nagsinungaling ako, halata na ako dito, sasabihin ko agad sa inyo na hindi pwede. Impokrita na lang yung sasabi niyan. Kasi marami na pong nagpakasal ng kasal na. Sa iba't ibang bansa. No? Kasi ang hirap naman ng annulment sa Pilipinas. To be honest, ang dami na kasi talagang marriage na hindi maayos due to the responsibility na hindi kayang gawin ng isang party sa nang mag-asawa. So they already are apart for a very long time and they already found someone in their lives. Kaya ang gusto lang naman nila is magpasakal. Ay, hindi pala, magpakasal. Ngayon, hindi ko naman masisisi yung mga tao kung sabihin nila na matagal na kaming hiwalay, gusto ko magpakasal. Excuse me, huwag kayong magmalinis yung iba dyan, ha? Okay? Sasagutin ko yan. Maraming nagpapakasal ng kasal na just for legally purposes. Para lang maging legal sila sa isang bansa. Hindi ko sinasabi specifically dito lang. Sinasabi ko sa isang bansa. Kasi marami akong alam na bansa na pwede nyong gawin yan. Alam ko, 4, 5, 6, 7 bansa ang pwede mong gawin yan. Kayo talaga. Pero, huwag kayong pahuli. Ito na naman ako eh. Kasi pag nagpahuli kayo, deport din kayo. Deport. Siyempre, illegal yung ginawa ninyo eh. At saka, pwede kayong kasuhan nung ex ninyo kung wala pa siyang jowa. Kasi alam nyo ba kung magkano annulment sa Pilipinas? Isa normal siguro gagastos ka ng 500,000 to 1 million. Minsan naman, maswerte ka na kung meron kang 250,000 na makikita or 300,000 pesos. Kaya yung iba, sa halip na gastusin yung pera na yon, ang ginagawa na lang nila is iniipon yon para sa education ng mga anak nila. Ngayon, kung magsasabi ako ng totoo, yes, may mga gumagawa. Oo, meron. Kasi nga, minsan, they are just doing it for their children. May anak na rin kasi sila sa labas eh. May anak na sila, nabuo na yung bata nila. Para lang mabisahan yung anak nila, gagawin nila yan. Kung ang iisipin ko yung bata lang, okay na yun eh. Kung iisipin ko naman yung mga anak, okay lang din. 'Di ba? Pero iba-iba ang belief natin. As per the religion, kung ang batayan natin yung religion, mali yun. Mali na mag-asawa ang isang taong may asawa pa. Maling-mali. Ngayon, sa belief ng iba, syempre iba-iba naman ang religion natin. Okay? Merong iba na allowed, merong iba na hindi. So, igalang na lang natin ang desisyon ng bawat isa sa buhay nila. Kasi buhay nila yan, hindi yan buhay ninyo. Kung meron mang mag-comment doon sa mga post ko, igalang na lang natin. Ako nga hindi ko sinasagot eh. Sinasabi ko lang yung mga facts na makakatulong sa kanila. So, sa bawat isa na nakakabasa ng mga messages, comments, pakigalang po ang bawat isa. Maraming salamat po at sana nakatulong din itong post na ito.